Voice Love Series or VL for short ay unang pumasok sa Pilipinas nang hindi masyadong kilala. Ngunit ang kanilang popularidad ay sumiklab nang ipalabas ang Together the Series noong 2020. Ang seryeng ito na pinagbidahan ni na Bright Machirawat at Queen Wetawit ay hindi lamang umantig sa puso ng mga manonood, kundi nagbigay daan din sa pagdami ng interes sa mga Thai VL series sa buong bansa. Dahil sa tagumpay nito, ipinakita rin ito sa Filipino dub, sa Kapamilya Channel at sa iWant ng ABS-CBN. Mula ron, tila nagbukas ang pinto para sa iba pang Thai VL series na nakadub sa Pilipino na ipinalabas hindi lamang sa ABS-CBN, kundi pati na rin sa Pop TV. Kabilang sa mga sumusunod na ipinalabas ay ang tinaguriang Holy Trinity ng Thai VL series. Unang-una ang Dark Blue Kiss na pinagbibidahan ni na Tai Taiwan at New Tim Pong, ang Theory of Love na tinampukan ni na Of Jampot at John Aptan, at ang Sotos the series na pinagbibidahan ni na Chris at Sintok. Sa kabila ng mabilis na pag-usbong ng mga seryeng ito sa Pilipinas, kakaunti pa rin ang mga akademikong pag-aaral na nakutuon sa Thai VL series, lalong-lalo na sa konteksto ng wikang Pilipino. Ito ay isang hamon na nagmumungkahi ng pangailangan ng mas malalim na pagsusuri at pag-aaral sa genre bilang kontribusyon sa araling pangkasarian. At ang VL genre o voice love na nagsimula sa Japanese yaw para sa mga kababaihan ay nagkaroon ng sariling kulay sa Thailand na tinatawag na Y o Series Y. Nagsimula ito sa Love Sick na series noong 2014 to 2015 at nagpatuloy na umunlad hanggang sa kasalukuyan. Kung ihahambing sa tradisyonal na Thai lakhon, ang Thai VL series ay mas maikli at mas mabilis ang takbo na partikular na nakakaakit sa mas batang audience. So sa kabuuan, ang Thai VL series ay hindi lamang naging entertainment kung hindi isang mahalagang bahagi ng media sa Pilipinas. Ang masusing pagsusuri sa genre na ito ay mahalaga hindi lamang upang maunawaan ang konteksto nito, kundi upang mataguyod ang mga diskurso sa araling pangkasarian at kultura sa akademikong larangan. Narito ang unang larawan, ang poster ng Game Boys 2020. Noong 2020, ang Game Boys ay nagdala ng bagong liwanag sa larangan ng entertainment sa Pilipinas, partikular sa genre ng Voice Love Series or VL. Binuwal nito ang mga hadlang sa representasyon ng queer narrative sa pamamagitan ng pagpakita ng mga kwento at karakter na kaakit-akit sa puso ng mga manonood. Ang seryeng ito ay naging halimbawa ng pagsasanib ng impluwensyang banyaga, gaya ng Thai VL series at lokal na kultura na pinapanday ng mga tradisyon ng Pinoy queer cinema at telenovela. Hindi lamang ito nagbigay pugay sa mga nakaraang kwento, kundi pati na rin ay nagbukas ng mga pinto para sa mas malawak na pag-unawa at pagtanggap sa mga isyu ng kasarian at sexualidad sa bansa. Sa bawat eksena, tila nahahawakan ang mga kultura ng Pilipinas at Thailand. Pinatutunayan na ang mga kwentong LGBT+ ay mayaman at makulay hindi lamang sa isang lugar, kundi sa buong Timog Silangan, Asia. O next is, sa Pilipinas, mas sumikat ang Thai series na Y kesa sa Japanese yaw at mas sinatangkilik ng mga Pilipino ang ito. Dahil sa popularidad ng Together the series noong 2020, lumitaw ang interes sa voice love or BL drama sa bansa. Ito ay nagbunga ng mas lokal na VL series tulad ng Game Boys na nagpatuloy sa trend. Ang ugnayang pangkultura ng Pilipinas at Thailand ay mahalaga sa pag-usbong ng BL series sa Pilipinas. Bagaman ay pagkakahawig sa Taiwan, may sariling katangian ang Pinoy BL series na nagmula sa Pinoy queer cinema at telenovela. Ang pagsusulat at paggawa ng mga ito ay ginagawa ng mga pure creators na may malalim na karanasan sa larangan ng Pinoy queer cinema at telenovela na nagbibigay ng mga temang kaugnay ng LGBTQ+ community. Ang Pinoy BL series ay patuloy na pinapanood ng mga queer audience, nagpapalakas at nagpapalawak sa genre sa Pilipinas. Larawan 2, ang pagsasanib ng agos sa Pinoy Boys Love Series. So, ang pag-usbong ng Pinoy Love Series ay hindi lamang isang simpleng trend, kundi isang makapangyarihang revolusyon sa pananaw sa kasarian at sexualidad sa Pilipinas. Ang mga palabas na ito ay nagbibigay ng puwang para sa mga kwentong hindi madalas nagsisilayo sa mainstream na karaniwang nakadepende sa mga tema ng heteronormativity, kasama ang Thai series na tayahin ang tono at estilo. Ang mga Filipino series ay nagtagumpay sa pagganap ng mga natatanging elemento ng lokal na kultural at identidad. Sa ganitong pamamaraan,
nagbukas ito ng usapan at pag-unawa sa kalagahan ng pagkakaiba-iba sa maskulinidad. Sa pagtatalakay ng hegemoniko at eksklusibong maskulinidad na ipapakita ang pagkakaibang panlipunan sa pagitan ng tradisyonal at bagong pag-unawa sa kalalakihan na naging pangunahing tema sa mga palabas. Next, ang pag-unawa sa pagkalalaki ay isang masalimuot na proseso na umusbong mula sa iba't ibang diskurso at konteksto. Batay sa pag-aaral ni Navarro at Ulumbre noong 2019, tinatalakay ang mga perspektibo sa pagkalalaki sa Pilipinas at sa ibang bahagi ng mundo. Sa artikulong ito, gagamitin natin ang contextual at cross-contextual na pagsusuri batay sa cross-katutubong psikolohiya na nagbibigay diin sa mga lokal na karanasan at konstruksyong ng maskulidad. Isa sa mga pangunahing teorya tungkol sa maskulidad ay ang hegemonikong maskulinidad ni R.W. Connell na naglarawan sa perspektibong anyos ng maskulidad na naging pamantayan sa lipunan. Ang teoryang ito ay nagtataguyod ng mga tradisyonal na papel para sa mga lalaki na sa kasamaang palad ay naglilimita sa mga kakayahan at oportunidad ng kababaihan. Sa kabilang dako, ang eksklusibong maskulinidad ay nagbibigay diin sa pag-unlad patungo sa mga mas bukas na pananaw kung saan ang mga lalaki ay mas nagiging makabago at tumatanggap ng iba't ibang anyo ng seksualidad. Mahalaga ang pagrekonsidera ng mga ideya ukol sa homosexualidad sa konteksto ng eksklusibong maskulinidad na nagsasalamin sa pagbabago ng pag-iisip ng lipunan. Ang mga perspektibong ito, kasama na ang feminist at queer na teorya, ay nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa konstruksyon ng kasarian sa Asia, partikular sa kulturang Pilipino at Tay. Sa ganitong pananaw, ang pagkalalaki ay hindi nakatali sa tradisyonal na mga ideya, kundi patuloy na umuunlad at nagiging eksklusibo na mahalaga sa pagbuo ng mas makatarungan at pagtay na lipunan. Thai Series Y ay isang mahalagang genre sa larangan ng Thai television na tumututok sa mga kwento ng pag-ibig na pangunahing nagtatampok ng mga lalaking tauhan na kilala bilang Putchay. Ito ay nagsimula sa Love Sick the series noong 2014 to 2015 at umusbong ng higit kumulang 130 Thai Series Y hanggang 2021. Nagbibigay ng mas malawak na diskurso ukol sa pag-ibig at sexualidad. Ang GMM TV, isa sa pangunahing tagapag-produce ng mga Thai Series Y, ay nagtataglay ng 4 na nobela na serye na kilala bilang 4 na haligi ng genre. Ang mga serye itong tulad ng Sotus the Series, Theory of Love, Dark Blue Kiss at Together the Series ay pinupuri sa kanilang mga kwento, aktor at kontribusyon sa panitikan Thai. Ang international na katanyagan ng mga pangunahing aktor tulad din na Chris of Thai at Bright ay nagpapakita ng global na impluensya ng Thai Series Y. Ang genre ay patuloy na nagsisilbi bilang mahalagang bahagi ng modernong pop culture sa Thailand at sa pandaigdig ng entertainment. Larawan, ang ulat ng National Broadcasting and Telecommunication Commission. Ayon sa ulat ng National Broadcasting and Telecommunication Commission or NBTC noong 2020, ang mga istasyong pantelebisyon sa Thailand ay nagpakita ng mataas na rating batay sa mga paboritong palabas. Ang Channel 7 at ang Channel 3 ang nangunguna sa mga listahan na nagtagumpay sa kanilang katanyagan at pagtangkilik mula sa mga manonood. Ang datos na ito ay hindi lamang nagpapakita ng kanilang istasyon sa popular na media, kundi kasama rin ang pag-unawa kung paano nakaka-apekto ang mga rating sa mga audition ng mga advertise at producer sa kanilang programming. Sa pagbabagong landscape ng media, ang mga istasyon ay hinahamon upang makabuo ng mga bagong palabas na hindi lamang kaakit-akit, kundi mas makabuluhan at nakakaiba rin para sa kanilang audience. Larawan, poster ng GMMTV Global Live Fan Meeting 2020. Bilang tugon sa pandaigdigan pandemya, ang GMMTV ay naglunsad ng pinakamalaking virtual fan meeting na nagtatampok sa mga kilalang aktor mula sa Thai series. Ang pagtitipong ito ay isang patunay ng pagkakaisa ng mga tagahanga sa kabila ng mga hadlang ng pandemya na nagbibigay ng pagkakataon sa mga tao na muling maranasan ang saya at pagsasama sa kanilang mga paboritong serye. Ipinakita dito na kahit sa gitna ng krisis, ang sining at entertainment ay may kakayahang bumuo ng koneksyon at pagtutulungan, patunay ng lakas ng komunidad sa industriya. Representasyon ng nonglo measurement. Ang mga nonglo ay kinakatawan ng mga guwapo at may itsurang kabataang lalaki sa Thai Series Y. Resistang pamantayan ng kagugupan. Ang itsura ng huli ng mga nonglo ay naayon sa resistang pamantayan ng pagwapuhan, idol ng Kanluran at Korea. Sa ibinigay na teksto, pinag-uusapan nito ang tungkol sa mga guwapo at kaakit-akit ng mga binata sa Thai Series na tinatawag na Y. Ang mga lalaki ito ay
artistas na inilarawan bilang magandang hitsura na makinis at maputi na balat, matangkad, matangos na ilong at mapangakit na mga mata. Sa kanluranin at Koreano mga pamantayan sa kagandahan, sa mga tuntunin ng hitsura at kutis. Sa madaling salita, inilarawan ng teksto ang mga pisikal na katangian ng mga tauhang lalaki sa seryente na itinatampok ang kanilang maliwalas na balat, matangkad, matangos na ilong at kaakit-akit na mga mata na naaayon sa pamantayan ng kagandahan ng mga kulturang kanluranin at Koreano. Halimbawa, kapag naiisip natin ang mga wapong artista tulad ni Brad Pitt o mga Korean actor tulad ni Lee Min-ho, madalas silang pinupuri dahil sa kanilang kagwapuan, maputi na balat at matatalas na katangian. Ang tekstong ito ay mahalagang itinuturo ng mga lalaking karakter sa teleserye ay ilarawan sa isang katulad na kaakit-akit na paraan na naakit sa mga gustuhan ng mata, sa mga tuntunin ng pisikal na hitsura. Sa pangkalatan, binibigyan din ng teksto ang pisikal na kaakit-akit ng mga lalaking karakter sa seryente na nagpapakita kung paano nila isinasama ang kanilang pamantayan sa kagandahan ng hinahangaan sa mga kulturang kanluranin at Koreano. Representasyon ng Mi at Ki o Semi-Oki. Tinatalakay ng teksto ang mga representasyon ng lalaki na Mi at babae na Ki ng mga karakter sa mga seryeng Habunes, particular sa mga seryeng Thai. Pinag-uusapan dito kung paano ang mga karakter na ito sa kabila ng pagiging medyo naiiba sa mga tungkulin ng kanilang mga tungkulin bilang aktibo, nangingibabaw o semi at passive or submissive or OP. Ay pinanindigan pa rin ng mga konsepto ng heteronormativity na siyang pinaniniwala ng mga heterosexual na relasyon sa pagitan ng isang lalaki at isang babae ay tinuturing na normal na orientasyong sexual. Ang mga katoy at Ki ay madalas na ilarawan sa isang stereotypical comedy o kontrabida na paraan sa mga palabas ng tulad sa Sound of the Series at Together the Series. Halimbawa, hindi na kaibigan din sa Together the Series ay nilarawan bilang isang nakakatawa at nangarbong karakter habang si Tin mismo ay itinanggi ang anumang romantikong interes sa mga LGBTQ+. Na individual, tooth-able girl na tawag sa mga katoy at Ki or Gi at sinabing ang tingin niya sa kanila ay mga kaibigan lamang. Sa kabila ng ilang pagtatangka na bigyan lalo ng mga karakter tulad ni Green, sa makatuwid, tinatalakay ng teksto ang representasyon ng mga transgender na karakter sa seryeng Thai at kung paano nakikipag-ugnayan at nakikita ang karakter nito sa kanila. Itinatampok nito ang kalagahan ng pagpapakita ng mga magkakaibang multidimensional na mga karakter sa screen. Halimbawa, sa TV series na Sound of the Series, may eksena kung saan ipinahiya ni Aki sa publiko si Kongput sa pamagitan ng paulit-ulit na pagsigaw na may gusto siyang iba. Pinapakita nito kung paano hirap na hirap si Aki tatanggapin ang sarili niyang nararamdaman para kay Kongput na isang ring lalaki. Katulad sa Cherry of Love 2019, isang karakter na nangangalang Craig ang nagpahayag ng kanyang pagtanggol sa mga babae at inamin na hindi dahil kay Kai maaaring marami na siyang karelasyon. Tinatampok ng mga halimbawang ito ang mga pakikibaka at sinangatan na pinakaharap ng mga individual. Pag nakikitungo sa kanilang sariling mga damdamin at may inaasahan sa lipunan tungkol sa mga relasyon sa parehong kasarian, pinapakita nito kung paano maaaring itanggi o itago ng ilang tao ang kanilang tunay nararamdaman dahil sa takot na hindi sila matanggap ng mga tao. Gayunpaman sa seryeng Dark Blue Kiss, ang mga karakter na sina Petty at Kao ay nagpapakita ng pag-unlad sa representasyon ng mga relasyon sa LGBTQ+. Hindi tulad ng tipikal na seryeng Taiwan, sina Petty at Kao ay may malinaw na pagkakakilanlan sa sarili sa kabila ng pagharap sa mga hamon sa lipunan. Halimbawa, tinanong ni Petty kung bakit kailangan nilang patunayan ang kanilang sarili na higit sa iba. Tinatampok ang mga panggigipit sa lipunan na kinakaharap nila. Nagpapahayag si Kao ng kalungkutan sa pakiramdam na binigo nilang nila mga magulang dahil sa kanilang sexual na orientasyon. Humahanto sa pangangailangan na maging mahusay sa buhay upang makuha ang kanilang pag-aproba. Ngunit itiniliin na sila ay katulad ng ibang tao at nila ni Petty na siya ay isang mabuting tao dahil pinili niya maging mabuti, hindi dahil kailangan niya maging mas mahusay kaysa sa iba. Tinatampok nito ang paglalakbay ng mga karakter tungo sa pagtangkap sa sarili at pagpapahalaga sa sarili. Ano man ang inaasahan ng lipunan sa pangkalatan, tinatalakay ng teksto ang umuusbong ng representasyon ng mga LGBTQ+ na karakter sa Thai series na nagpapakita ng pagbabago tungkol sa mga nuance at authentic na mga paglalarawan ng mga kanilang mga pakikibaka at tagumpay sa pagnabigay sa kanilang mga pagkakailangan at relasyon. Bakas, ang Thai BL ay patuloy na lumalawak sa buong mundo dahil sa kanilang mga pinag-produce na pelikula, serye at iba pang media. Dahil nga sa maraming tema ang kanilang ginagawang drama, katulad ng romantiko, komedya, isyu sa lipunan na siyang tinatagigit ng maraming tao, lokal man o international. At isa pa, sa Pilipinas din ay nagkaroon na ng BL serye, naging tulay rin ito upang ang plataforma maging representasyon ng LGBTQ+ sa ating bansa. Napakaraming sumasalamin na nangyari sa totoong buhay mga karakter sa Thai BL, lalo na sa mga LGBTQ+. Pagtangkilik sa mga genre ay nakakatulong upang magbigay na pananaw sa iba na tanggapin sila sa lipunan dahil alam naman natin hindi lahat ng tao ay sumasang-ayon na tanggap
tanggapin sila na nakakatanggap ng diskriminasyon. Isa ito sa mga magmumulat sa kanila na kasapi din sila sa ating lipunan.